So ito po ay malalaman po natin that if we say infallibility, it refers to a gift or charism of the Holy Spirit protecting the church from error. Sinabi natin infallibility, mga kapatid, meaning ito po ay nagpoprotekta sa anumang pagkakaroon ng pagkakamali sa simbahan mismo, sa turo ng simbahan. Okay? So in biblical foundation po, the promise of the Spirit of Truth, ito po ay sinalita o sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo in John chapter 14, 16 to 17, no? Sabi ng ating Panginoong Hesus, "And I will ask the Father, and He will give you another advocate to be with you forever. This is the Spirit of Truth." Okay? So, yung advocate po, mga kapatid, which is the Holy Spirit, na ibinigay o ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanya pong mga alagad. No? Na napakalinaw na nababanggit po sa Biblia, Juan 14, 16 hanggang sa 17. Ayan. Kung babasahin po natin ito sa wikang Filipino, yung Biblia na atin pong ginamit. John chapter 14, ayan, verse 16 to 17. Okay, ganito naman po, mga kapatid, natin mababasa. Sabi ng Panginoong Hesus, "Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay," yung advocate po, no, "na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan, o the Spirit of Truth, na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo." So, napakalinaw po, mga kapatid, napaka-klaro yung sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo that the advocate, the Spirit of Truth, yung Holy Spirit po, ay ipagkakaloob, ibibigay po yan sa simbahan mismo. O, anong simbahan? Of course, yung simbahan po na Kanya mismo itong tatag. So, ito'y hiningi, no? "I will ask the Father, and He will give you another advocate." So, kaya nga, sa pananampalataya po natin Katoliko, ang Holy Spirit, no, ay from the Father and the Son. No? Kaya, hindi po pwede na sabihin po natin that the teaching of, or the belief, or the doctrine of Marian dogmas is error po o mayroong pagkakamali dito. Because pinapakita po sa atin na ang tunay na simbahan ay meron pong Holy Spirit na nag-guide po dito. In 1630 naman po, "When the Spirit of truths come, He will guide you into all truth." Kapag humarito, no, ang Espiritu ng katotohanan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay mag-guide, no, into all truth. So, buong katotohanan, yung pag-guide po ng Espiritu ng katotohanan. Okay. If we read it again in Magandang Balita Biblia, ito po. "Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan," is the advocate, the Holy Spirit, "papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." So, buong katotohanan talaga yung tulong na ibibigay sa atin dito. "Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap." Meron bang prophecy pala, no? Kalakip ng guidance ng Holy Spirit sa mga mananampalataya, no? Sa mga nasa tunay na simbahan ni Kristo na Kanyang itinatag, meron pang propesiya. Kaya nga po, mga kapatid, meron din po tayo na
paniniwala sa ating simbahan, yung private revelation po ni Saint Faustina, in which ito po ay recognized talaga ng simbahan. Oh, totoo yun. Kasi guided by the Holy Spirit, no? Yung nangyayari po sa simbahan. Kaya, it's very clear dito mga kapatid na kailangan po nating unawaing mabuti yung infallibility of Marian dogmas, which is by the guidance of the Holy Spirit ay nauunawaan pa natin na ito pala ay may katuturan, at ito pala ay hindi gawa-gawa lamang, ito ay hindi galing sa tao, rather ito ay galing mismo sa Espiritu Santo. Yun po yung napaka linaw na nakikita po nating ebidensya, no? When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Hindi, na, wala nang halong kasinungalingan. Hindi, whole truth talaga kapag guided by the Holy Spirit. I always remember this, mga kapatid, when it comes to talking about Holy Spirit. Sabi ni Reverend Father Vicente Itik Janco, hello Father, sabi niya, dalawang destination ang mapupuntahan ng isang tao na nagbabasa siya ng Biblia without the guidance of the Holy Spirit. Number 1, mababaliw ito. Number 2, magiging pastor ito. Mababaliw siya o magiging pastor siya. That's the word of Father Itik, mga kapatid, in which tama naman. Without the guidance of the Holy Spirit, we will not be fully guided of truth. No? Hindi whole truth kasi. Kasi yung Holy Spirit ay mayroong whole truth, mga kapatid. Yan. Then, this establishes that the guidance is not based on human intelligence. So, napakalinaw po, mga kapatid. But on the active charism of the Holy Spirit. Yung guidance po na ibinigay sa simbahan, hindi po yan guidance base mismo sa katalinuhan or in a human intelligence only. But, ito mismo ay galing sa active charism of the Holy Spirit. Okay. Of course, no, in the Bible, the authority of the church specify also in the letter of St. Paul. Sinabi nating infallibility of the Marian dogma, it's also mentioned that the church has the authority. Into clearly na maunawaan po natin na meron talagang authority ang simbahan, si San Pedro ay si San Pablo malinaw po na sinabi niya at binanggit po niya ito, no? Na yung pillar and foundation ng katotohanan walang iba kundi ang simbahan. Never been said or stated in the Bible that the pillar and foundation of truth is the Bible alone. Bible alone is a wrong teaching, mga kapatid. Napaka maling paniniwala yan. If we only reading the Bible and interpret in our own, so maling-mali po yan because that is not the pillar and foundation of truth. What is the pillar and foundation of truth? The church. Ito, basahin po natin. Unang Timoteo 3:15. Ayon po kay San Pablo sa kanyang sulat kay Santo Timoteo. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay. Ayan, sa iglesia, na haligi at saligan ng katotohanan. Church is the pillar and foundation of truth. Napakalinaw po yan, mga kapatid. That is stated clearly in the Bible na ang pillar and foundation of truth walang iba kundi ang simbahan mismo. Ayan, napakalinaw na nababasa at ipapakita po sa atin. Kaya, there's no doubt in regard to believing or to studying the infallibility of Marian dogma because, mga kapatid, binibigyan tayo ng
ng linaw that the authority has the church, has the church has the authority, or the authority is in the church, no? Napakalino na ang simbahan mismo may otoridad. Kasi sinasabi dito, the pillar and foundation of truth is no other than but the church. Okay? So if the church is the foundation of truth, it logically follows that the church cannot officially lead the faithful into error. Napakalinaw. Kung ang simbahan ay foundation, pillar and foundation of truth, so kung meron kang logic, ginagamit mo yung logic, mga kapatid, meaning to say that the church cannot officially lead the faithful into error. Kaya hindi po pwede sabihin o maniwala tayo na sinasabi, meron nagsasabi kasi na ang Catholic daw ay it is not, tumaliko daw, no? Tumaliko daw, no? May apostasy ang nangyari, total apostasy. So, malinaw po mga kapatid na ang simbahan ay foundation of truth. Ngayon, kung tatalikod yung simbahan, the foundation of truth, mangyayari yan, nagkakaroon ng error. In which it is very impossible po mga kapatid. Malinaw na hindi kailanman nagkaroon ng error because, yun nga po, no, binanggit mismo ni San Pablo sa sulat niya kay Santo Timoteo, 1 Timoteo 3:15, that the pillar and foundation of truth is the church. Meaning to say, logically speaking, the church cannot officially lead the faithful into error. Hindi pwedeng turuan ng simbahan ang mga mananampalataya ng mali o ng kamalian. Kaya, for how many years that I continue to study, to learn apologetics, mga kapatid, and dealing with other or different sects or religions, what I observe, mga kapatid, ay ganito po yan. No? Some of them are, before, no, they are Catholic, and then they were converted into other religion, say, in born again, in Baptist, or in other religion. Now, my very question is, why did you decide to be converted into other religion? What is the wrong in the Catholic teaching? What is the wrong in the Catholic Church? So give me one. Give me only one. So, bigyan ako ng isang maling turo sa simbahan. And yet, bibigyan ka mga kapatid, pero ang ibibigay, hindi po official na katuruan, kundi accusation. One of the example po mga kapatid ganito. Si Maria, sinasamba ng mga Katoliko. Kaya yung most common argument ko po dyan ganito. We have the official teaching of the church in which written in the Catechism of the Catholic Church. Where can you find it in the Catechism of the Catholic Church that the Blessed Virgin Mary, no, ay sinasamba bilang Diyos, no? Kasi what we did to the Blessed Virgin Mary is just a veneration, meaning ginagalang. Iba naman po yung ginagalang natin sa sinasamba. So, the first thing that needed to do is to define first the term before accusing, no, the Catholic Church. Isa pa, nung kahapon, Sunday, sa gospel or sa reflection, homily ng aming Cora Paroko, is napunta po sa, meron kasing lumapit sa kanya na bata daw, ang sabi sa kanya, Sir. Then, he wondered, bakit Sir? Pare siya dapat Father. Kasi daw, nagkaroon ng argument that it is forbidden to say Father to a man here on earth. Kaya tinanong siya ni Father, anong tawag mo sa tatay mo? O di ba Father din, tatay din. So in English translation, Father pa rin po. Yung ginagamit kasi na argument, yung Matthew chapter 23 verse 23 is mali yung argument. Tama yung verse, pero yung argumento po ay mali. So ang point doon ay humility.
Not in the sense na bawal tawaging father ang sino man dito. Kasi even though Saint Paul, no, siya po ay spiritual father. Kung nagbabasa po tayo ng Biblia, Saint Peter, spiritual father din po siya. No, kasi tinawag yang anak sa pananampalataya, no, si San Marcos. Therefore, kung anak sa pananampalataya, merong ama sa pananampalataya. Iyan kung may mga logic po, mga kapatid. Pero kung wala, nako, napaka hirap na yan, na mapaniwala. Kaya nga, very clear, mga kapatid, the church is the foundation of truth. Kaya, hindi pwedeng magturo ang simbahan ng error. Kaya kung merong error sa simbahan, ilatag. Yan ay opisyal, basta opisyal na katuruan ng simbahan. Ilatag at mabigyan po natin ng pansin, ating masagot din. Okay? So, ayan. Theological logic, Christ's authority is given to the apostles, specifically for teaching his commands. This limits the scope, okay, the scope to the gospel and the Christian living, which is the for the faith and moral. Okay? So, pag sinabing infallibility, mga kapatid, infallible siya within regard to the teaching po ng simbahan. Okay? So, yung nagtuturo po, which is kasi merong infallibility o yung Santo Papa natin, merong personal na pwedeng magkasala, pero personal po yun. It is not about the doctrine or the dogmas. No? Kaya tinawag na infallible, hindi nagkakamali ang pagtuturo o ang turo ng simbahan. Kung meron mang mali sa turo ng simbahan, so isite po para atin pong mabigyan ng pansin. No? At atin po itong mapag-usapan. Okay. Wait lang. Parang nag-jump up tayo, yata tayo. Okay. So, ayan. So, ayan. Ito pala. Okay. Now, kung titingnan po natin, mga kapatid, the church cannot officially lead the faithful into error. And then, kung titingnan natin, mga kapatid, yung patron office, which is the keys, yung mga susi, yung susi mismo. Okay? In Matthew chapter 16, verse 18 to 19, I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And this is also a debatable, mga kapatid. Hindi to tanggap ng marami. Because they said that in Greek, in Greek kasi Greek daw yung original text of the New Testament, which is true. Sabi daw, iba yung Petros at Petra. Pero mind this, my dear sisters and brothers, Christ speak in Galilean Aramaic. So sa Aramaic po, in you are Kepha, and on this Kepha, I will build my church. No? So, Aramaic po ang ginamit na lingwahe ng Panginoong Jesucristo. And therefore, ang sinasabi po na rock dyan ay si San Pedro din mismo. Na through Saint Peter, the church was founded, mga kapatid. Ayan. So, the gates of hell not prevailing is interpreted as, pag sinabi natin the gates cannot prevail, the church being protected from death of error and heresy. So, meaning to say, kung meron mang heresy na nangyayari po sa loob ng simbahan, yan po ay nasa individual na practice. Like, heresy po ni Arius. No? Heretic na katuruan po ni Arius. Heretikong katuruan po ni Martin Luther. So, hindi po yan the official teaching of the church, but the teaching of an individual that being passed down into other people who believe in him or her. So, hindi po kailanman nagkaroon ng kamalian ng pagtuturo sa simbahan because Christ said, even the gates of hell cannot prevail. Meaning, ang simbahan po ay protektado
laban sa kamatayan at sa kung anumang error o anumang mga heresiyang pwedeng mangyari. So napakalinaw po yan mga kapatid, no? Na a very protected talaga yung simbahan. Shoutout muna daw yan kay kay Pro Catholic Cute ng Baguio, kay Jan Rita Balanza, Miliza Murano, from Qatar. Good evening po, no? From Qatar. Lynn Aicoliel, good evening po. And of course, dito rin po kay sa ating Facebook page, no? Praise Ligaspi Rojas, kay Sampaguita Ganda, kay Fabian Bico Villanueva, Brother Marlon Bermejio ng Rojas City, Capiz, ni Darejas, watching from Valencia City, Bukidnon, kay Jocelyn Ilyas, kay sabi niya mayong gabi Brother Romel, kag sa tanan nga mga CFD, God bless everyone. Okay, so paki-share po yung ating live stream sa pagkakataong ito, no? Ayan, so if you notice, no, hawak-hawak po yung microphone kasi po wala po tayong stand, no? Kaya ito mas maganda para mas malinaw yung aking boses po, marinig po ng lahat. Okay? So ayan, at least wala pong buffing, no, na nangyayari. All right. So again, what is infallibility? No, dito kanina nag-jump up yung ating presentation. So scope and limited to matters of faith and morals, no? Ano pag sinabi natin limited to matters of faith and morals? Ito po mga kapatid. So biblical foundation po nito in Matthew chapter 28 verse 19 to 20, the Great Commission. So sinabi ng Panginoong Hesus diyan, go therefore and make disciples. Yung karugtong, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Go to the whole world, which is Catholicos, mga kapatid, yung Great Commission na sinabi ng Panginoong Hesus. And then yung sa verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you. So napakalinaw, ang sinabi ng Panginoong Hesus, teaching them to observe all that I have commanded you. Simula or galing sa katuruan ng Panginoong Hesukristo, ipinasa ang katuruang ito sa simbahang itinatag niya, of course, ang Romano Katoliko or the Roman Catholic Church mismo. Kaya, sinasabing infallible yung simbahan because ang pinagmulan ng turo mismo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya infallible yung paniniwala po, mga kapatid. Walang error yung paniniwala sa Marian dogma, mga kapatid. Okay, theological logic. Christ's authority is given to the apostle specifically for teaching his command. Ito kanina binasa natin to. This limits the scope to the gospel Christian living for faith and moral. So, yung infallibility na nangyari po, mga kapatid, yung pagtuturo sa faith and moral sa simbahan. Not for the personal na practice o yung pagkakamali ng tao, but in the official na katuruan po ng simbahan. Okay? Biblical foundation po nito, so John 16:13, again, binasa natin yan kanina, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. So, ibig sabihin, kaya naging infallible po yung turo sa Marian dogma because this teaching or this dogma is guided by the Holy Spirit, the Spirit of truth. Pag guided ng Holy Spirit, meaning to say, guided of the whole truth. So, nasa buong katotohanan po tayo. Ayan. So, in Greek context, yung sinabi po natin na all truth, okay? In Greek context, this refers to aletheia. Pag sinabi po natin aletheia, the divine truth of God's plan. Okay? So, ibig sabihin, not mathematical or even scientific facts. So, hindi po yan na ayon po sa knowledge lamang ng isang tao. Rather, it is a divine truth of God's plan. Yung sinasabi po sa 16:13
na He will guide you into all truth. Yung truth dyan na sinasabi, walang iba kundi yung divine truth of God's plan. Okay? Again, what is infallibility? So, exercised by the Pope, the ex-cathedra, or the ecumenical councils. Okay, number 2, the four Marian dogmas, which is number 1, the motherhood, yung celebration po natin every January 1, Theotokos, it is established, or this was been formalized, no, in Council of Ephesus in the year 431 AD. Pag sinabing formalize, sabihin, talagang pinagtibay na yung pagiging Theotokos o Divine Motherhood ng ating Blessed Virgin Mary. Hindi ito nangangahulugan, mga kapatid, na diyan lang siya naging Theotokos, ha? Kasi kung babasahin po natin yung Bible, sino ba yung pinagbuntis ng ating Blessed Virgin? Di po ba si Jesus? At yung paniniwala na ayon po sa Biblia, sino po ba si Jesus? Di po ba siya ay God? Siya ay Diyos? And therefore, ang paniniwala po na Divine Motherhood kay Blessed Virgin Mary, malinaw po, mga kapatid, na existed na, but then formalized into the Council of Ephesus in the year 431 AD. Yung perpetual virginity, also in the Council of Lateran in the year 649 AD. But again, no, titingnan natin yung context ng Bible. So, kaya tinatawag po natin si Blessed Virgin Mary na Blessed Virgin kasi siya po ay nanatiling virgin until po na siya po ay iniakyat or assumed into heaven. Immaculate Conception by Pope Pius IX in 1854. So, this is very true, no? Talagang immaculate yung pag-conceive, no, kay Blessed Virgin. Dalawa kasi yun. So, sa Immaculate Conception, yung pag-conceive sa kanya kay Blessed Virgin Mary at saka sa pag-conceive niya rin, no, sa ating Panginoong Jesucristo. Immaculate talaga. And then the Assumption, Pope Pius XI in 1950. Okay? So, si Pope Pius IX in 1854, siya yung nag-declare nito, no, ng dogmang Immaculate Conception. But then again, mga kapatid, it is already existed. Okay? Ang assumption naman po, 1950. Ngayon, kung merong tututol po, no, na tungkol po sa assumption of the Blessed Virgin, di po ba sa atin, sa simbahan, kapag merong saint, meron tayong mga relika. Kasi we believe that the assumption of the Blessed Virgin Mary, dinala po siya katawan at kaluluwa sa langit. Meron mang tututol, nasaan ngayon yung katawan ng Blessed Virgin Mary? Kasi yung katawan ng mga apostoles, the martyrs, are there at the church. Pero ang tanong, kung hindi naniniwala sa assumption of the Blessed Virgin Mary, body and soul, saan ngayon yung kanyang katawan? O di po ba? Okay. Ngayon, question, why infallibility applies to Mary? Merong mga reasons dito. First, the Christological necessity. So, Marian truths protect the nature of Jesus. So, yung katotohanan patungkol po kay Blessed Virgin Mary, yung pagiging divine motherhood niya, ito ay nagpo-protect po sa nature ni Jesus. Ano po yung nature ba ni Jesus? Dalawa po no? Dalawa yung nature ng ating Panginoong Hesus. 100% human and 100% God. The hypostatic union po. Yung dual nature ng ating Panginoong Jesucristo. So, it also developed of doctrine like an oak tree from an acorn, the truth matures over time. So, katulad daw ng oak tree. Mula sa pagiging binhi nito hanggang sa tumubo ito, naging puno. Yun din po, no?
nagde-develop din po mga kapatid ang doctrine. But in doctrine, even though it develop, protektado pa rin po ito, no, sa error. Kasi again po, sa 16:13 ng John, guided po ito ng Holy Spirit, in which kapag guided ng Holy Spirit, ang katotohanan po ay buong buo. Walang labis, walang kulang. Sensus fidelium, believed by the faithful in practice in liturgy since the early church. So, napakalinaw po mga kapatid, na ito ay practice na po ng mga unang Kristiyano, unang simbahan pa, no. Meaning to say, no, I will keep to believe this kaysa sa mga bagong sulpot na nagsasabing mali ang pananampalatayang ng Iglesia Katolika, pero hindi naman po napapatunayan. Scriptural foundation po mga kapatid, patungkol po sa doktrina na si Blessed Virgin Mary is the new Eve. So Mary is yes, reverse, Eve's no. Paano po? Sa Genesis chapter 3 verse 15, what happened there was nagkasala po yung tao dahil una po, no, nagkaroon ng temptation kay Eve. Siya po ay tempted by the serpent, and ano po, no, mga kapatid, no, nahulog sa kasalanan. And then kung titingnan po natin mga kapatid, ang atin na mga inang birhen, the Blessed Virgin Mary, ay nadaig niya po mga kapatid yung temptation. Paano po nadaig? She never kneeled to the temptation. Rather, yung time na nagkaroon po ng annunciation, si Saint Gabriel, ano yung sabi niya po? Anong response ni Blessed Virgin? Be it unto me according to His will, no? Mangyaring nawa ito sa akin ayon sa kalooban ng Diyos. Yung yes niya po mga kapatid na magpagamit, no? Ito po ang nagbigay diin na yung prophecy sa Genesis na yung binhi ng babae at saka ng serpent ay magiging magkaaway. Kaya nga po nadaig ng ating Blessed Virgin yung temptation ng kaaway. The Ark of the Covenant, Mary carries the Word made flesh in Revelation 11:19. So tinatawag din o binabanggit din mga kapatid, or being mentioned din, that the Blessed Virgin Mary is the Ark of the Covenant, in which siya po yung nagdala. Siya po nagdala sa Diyos mismo, sa kanyang sinapupunan. The Blessed Virgin Mary also is the full of grace. In St. Gabriel's greeting, yung Kekaritomene implies a unique state in Luke chapter 1 verse 28. Kekaritomene, hail, full of grace, the Lord is with you. So, napakalinaw po mga kapatid, mga kaibigan, that the infallibility of Marian dogma ay hindi lang po gawa-gawa at hindi po ito galing sa tao lamang. Rather, it is rooted and it is guided by the Holy Spirit. Napakalinaw po yan mga kapatid, mga kaibigan. I hope na nakadagdag po sa inyong kaalaman ang atin pong maikling pagtatalakay patungkol po dito. So, patuloy po natin na aralin ang ating pananampalataya upang hindi po tayo madaya ng ibang sekta ng pananampalataya.